Samantala, bakas ang pinsala ng bakbakan sa mga lugar na apektado ng tensyon sa Zamboanga City. Kabilang na riyan ang ilang gusali at moske na pinagkutaan umano ng mga rebelde. Narito ang aking report. Sa mga larawang ito nakuha ng mga sundalo sa Luster Street sa Zamboanga City, kita ang pinsala hindi lang sa gusaling ginawang headquarters ng MNLF Miswari faction, kundi maging sa kalapit nitong moske na ayon sa mga otoridad ay pinagtaguan umano ng mga rebelde. Makikita sa mga pader ang mga malilit na butas na akalain mong tama lang ng bala. Pero dito raw pumupwesto ang snipers ng mga rebelde ayon sa militar. Maliit lang ang mga butas, kaya hirap itong makita ng counter snipers ng militar. Bukod sa mga pader, sa mga matataas na bahay din daw pumwesto ang ilang MNLF snipers, kabilang na ang nakapatay kay First Lieutenant John Christopher Rama. Sandali lang daw siyang tumayo sa ikatlong palapag ng nakubkob nilang KJK building nang tamaan ng bala sa ulo. Tuloy pa rin ang panakanakang putok na nagmumula sa barangay Santa Barbara. 3 sundalo muli ang sugatan dahil sa sniper fire. Ang barangay hall na ito ng Zone 4 sa boundary ng Santa Barbara, isa sa mga pinagkutaan ng MNLF. Nag-iwan pa sila rito ng kanilang mga marka na nagsasaad kung anong grupo sila ng MNLF. Ang lugar na ito ang isa umano sa mga unang kinubkob ng MNLF Miswari faction pagpasok nila dito sa syudad ng Zamboanga. Ayon sa mga otoridad ay nagkaroon naman sila ng impormasyon na may mga papasok na MNLF dito, kaya nakapagpapwesto sila ng Special Action Force sa lugar na ito. Pero kung mapapansin, ang tad-tad na bala ng sasakyan ng SAF ay tila na sorpresa yung mga otoridad sa dami ng mga MNLF na sumugod dito. At ang isa sa mga pinestuhan ng MNLF sniper sa lugar na ito ay ang tore ng mosking ito, kung saan isang babaeng sniper umano ang nakapwesto. Ang sniper na ito ang nagpahirap umano sa mga puwersa ng gobyerno na sinubukang bawiin yung lugar na ito. At nung mapatay na yung babaeng sniper, ay tsaka lang nakapasok yung puwersa ng gobyerno dito sa lugar na ito. At sa ngayon, ito ngayon yung focal point kung saan sinasagawa yung blocking force para naman sa mga MNLF Miswari faction na nananatili sa lugar na ito ng Zamboanga City. Bandang hapon, nagkasunog ulit malapit sa moske. Indikasyon naman nagpapalipat-lipat na naman ng lugar ang mga rebelde. 3 helicopter na ng Air Force ang nagpapatrolya, kabilang isang Huey at 2 MG-520 attack helicopter. Sa paligid ng construction zone, mahigpit pa rin ang pagbabantay ng mga sundalo sa mga gustong lumabas at sinisita rin nila ang mga residenteng gusto nang umuwi sa mga bahay nila na nasa sentro ng bakbakan.